ano yun. Pero yun na nga, Banat Bay, anong na-observe mo dyan sa pinuntahan mo Thanksgiving party sa OVP? Madami tayong na-observe, pero meron ako isang seryosong na-observe doon. Ito, walang biro ito. Yung picture ni Marcos na andun pa. Oo, nakita ko picture ni Marcos. Merong picture doon na, alam mo, meron akong nakausap na bibwit doon. Tinanong ko, bakit nandyan pa yung picture ni Marcos? Pagkatapos balahurain niya si VP Sara Duterte, naandyan pa rin. Kaya alam mo yon, kasi imaginein mo, kunwari lang yung ex niyo yun. Diba yung ex niyo, binastos kayo, ginose kayo. Diba tatanggalin mo yung picture na yun sa bahay mo, alam naman nandun pa. Lahat ng magpapaalala, pabango. Kasi binalahura ka na eh. Binastos ka na, hindi pa pinanagutan yung iniwan niyang anak sa'yo. Diba? Sinaktan ka pa. So talagang aalisin mo yun, diba? Pero etong si VP Sara Duterte, sa gitna ng pambabalahura ni Marcos sa kanya, nandun pa rin. Kasi sabi nga nung isang nakausap ko doon, ganyan ka-professional si VP Sara Duterte. Kahit binabastos na siya, nire-respeto niya yung opisina. At siyempre, ang presidente, walang iba kung hindi si Marcos. So nandun pa rin yung picture ni Marcos. Anong lesson nun? Di ba? Katulad si Jude, nakikipagkita pa to sa ex niya, hindi. So, ang lesson doon. Yari tayo dyan. Yari tayo dyan. Yung ex ni Coach Oli nandun ka. Nandun. Oo nga. Kaya hindi ako nagpunta kasi ayaw akong makipagkita na eh. Si Coach Oli nandun. Usapang ex to Oo nga, ano ba? Huli hirit? Hindi, dapat palitan na yun. The ex-populi. Sa akin napansin ko lang doon kay BP, no? Nandun yung respeto, tsaka yung professionalism, tsaka ibig sabihin, hindi siya nagtatanim ng galit, walang puli-politika sa mga Duterte. Kung tutuusin, ako personally, tatanggalin ko yan eh. Pero si VP Sara Duterte, bilang isang profesional, hindi niya tatanggalin. At kaya niya i-handle si Marcos Jr. Ibig sabihin lang nun. Coach Oli, yung na-observe mo kahapon, dyan sa Office of the Vice President, kasi last year, nagpunta kayo eh. Anong difference nung gathering na yun? Yung last year kasi walang paraffol. Meron lang binigay na tumbler. Yun lang eh. Kalendaryo. Tumbler lang, tsaka kalendaryo. Ngayon medyo nadagdagan. Medyo siguro nagkapera konti. Nadagdagan ng corned beef. May pagkakaiba. Nakatayo tayo noon last year. Yung pila. So, ngayon iba. Pero basically, halos parehas lang naman na nagpapasalamat. Tapos sabi ni VP Sara, simple lang. Ipaabot mo sa iyong pamilya na Merry Christmas. Kita tayo mamaya. Ganun lang. Kita tayo mamaya. Ikaw naman, Sir Jack, first time mo na-meet si... First time ko ma-meet eh. Ang ganda niya, parang sa Barbie doll. Barbie doll, sobrang ganda niya. Ang kamay yun. Actually, hindi ako naligo eh, yung kamay niya. Ayun, kung nakakamay niya na yung kamay niya. Kamay mo kamay ko. Paksiw? Paksiw eh. Pero nagulat ako sa yung regalo. Akala ko talaga iWatch. Kasi mahaba eh. Sabi ko, may bago na naman akong iWatch. Pero nung kay Kuya Bay, nalaman ko na kung anong regalo nakuha niya. Suka. Hindi ako naniwala nun eh. Nung nakamain na ako, bunusam ko, nagmamagali pa ako. Totoo nga. Suka. Nakot na ko kayo post mo. Sabon din sa akin eh. Nagulat ka ba? Nagyabang niya pa, sabi niya sa akin kasi ako nang nagbukas eh. Uy, suka lang oh. Sabi sa akin. Tapos pagbukas sa kanya, detergent. Tapos galing parang nagpayak yung ginawa ko ng elementary. Ganun yung kasi niregalo ko sa ka-school skip ko. Parang nakarma ako eh, no? Late na yung karma. 20 years ago. Yan, maraming salamat, Vice President Sara. Isang karamanan yun, na makasama ka. Isang karamanan mo rin na makasama ako. Kasi bihirap magkakataon niya, makasama mo ako. Mahirap ako makasama. Kaya sa nila yan, ako yung late eh. Hindi, pero meron nga yan, may simbolo yan eh. Yung ano, di ba? May simbolo yung nabunot nyo. Paano? Isa yun, panlaba. Amoy lumang damit na suot mo. Eto, Joy. Ang unas ng hepo. Pampantanggal ng mantika sa katawan. Di ba? Eto, corn beef. Ano corn beef? Pang mayaman ng datingan. Hindi, alam mo kung bakit yon? Kasi yun nasabi ni BP Sara, yan ang magpapabagsak kay Bongbong. CDO kasi yung tatak.
Corruption and drug overdose. Sa akin, suka. May asim pa. Ayun kay RJ. Pansit Canton. Mahilig sa kanton. Mahilig sa kanton. Pero, Pansit kanton. Mahilig sa kanton. pero tatlo yun Pansit Canton talaga. Tatlo yung binigay. Tatlo, I love you. Oo, yun. Tsaka ang na-observe ko, naaalala ko yung sinasabi ni Doc Badoy, tsaka ni Willie Rebillame na pag dumadalaw daw sila doon kay Pangulong Duterte, talagang yung pagkain, yun lang. Ganon din kay BP eh. Tatlong putahe lang yun nandun. Ito yung parang ito yung ng bayan eh. Pera ng taong bayan to. Hindi natin kailangan maging bongga. Kumbaga kung ano yung nandyan, yun lang yung kaya nating ibigay. Tsaka nakakatuwa yung mga ganong kasimple si BP Sara na magre-regalo siya sa atin ng mga kakaibang bagay. Ang biroan pa nga natin nun susi ng Tesla yan. Susi ng Tesla, di ba? Susi ng kotse na to. Pagbukas mo, di ba? Naalala ko si RJ, ginaganon yung libro kasi baka may nakasingit daw. Oo nga eh. Hindi ka makarelate, no? Ayaw mo, hindi ka kasi bitad. Reactionan mo na lang to, Jay Guevara. Gawa ng nag-trending kasi yaang mga na-receive nung mga pumunta dyan. Meron naka-receive ng keso, may naka-receive ng sabon, tapos may naka-receive ng kape. Kasi ang lagi nilang sinasabi na si VP Sara ay corrupt daw. Pero nakita naman natin na very simple lang yung pinrepair niya para sa mga vloggers. Balita natin na sa Malacanang daw, araw-araw naka-buffet sila dyan. At saka sabi nga, nagsiserve na daw dyan ng steak. At sabi nga daw, napakasarap daw ng steak dyan. May almusal pa sila, sabi ni Aimee. Ano yung almusal? May sarap ang kain nila. May king crab pa nga dyan Jay Guevara, ito ang pinakakalat at yung mga bitter na mga ewan ko kung anong kulay na itong mga to. Sinasabi nila na pakitang tao lang yan. Saan sila kumukuha ng pambayad nila doon sa mamahaling abogado ni Pangulong Duterte? Anong masasabi mo dyan, Jay? Sunod si Banat Bay. Yan yung yan yung patunay na pinagtatanggol sila ng mga vlogger sa kadahilan ng gusto ng mga vlogger, hindi binayaran. Kasi kung ang mga katulad nun sa kabila, disobre, tapos tayo dito, yun nga, yung mga natanggap nyong regalo ay suka, kape, sabon. Kasi yun po yung simbolo na wala kasing nangyaring pilitan dito sa amin eh. Yung pagtatanggol ng mga vloggers kay BP Sara o sa mga Duterte, kusang loob ho yun na ibinigay at pinagkakaloob ng mga vloggers na hindi sila pinatawag, ni hindi sila pinilit or binabayaran na para ipagtanggol yung mga Duterte. Yun yung nakikita ko rin simbolo na Kasi kung sa totoo lang, kung talagang binabayaran kami ng mga Duterte, nakakaya naman ata kung gano'n ang ibibigay lang sa amin, di ba? So yun po yung simbolo na talagang walang nangyayari ditong bayaran, hindi katulad dun sa kabila. Bitter yung iba dyan kasi nga, kasi sanay sila kumain ng hindi naman nila pera eh. Kaya ganun. Sanay kami sa mga simple at kilala na namin ng mga Duterte na ganyan lang din talaga kasimple. May sinasabi pa sila, Banat Bay, na pinagtatawanan niyo yung ensemada namin noon eh. Tapos ngayon, mga sabong panlaba yung binigay sa inyo. Ano masasabi mo dyan? Sa atin kasi, kasi kung titingnan mo, yung budget na ibinigay dun sa opisina, di ba? Sa inyo, bilyon ang budget. Di ba yung bilyon ang budget ng OP, Office of the President, bilyon talaga eh. So, ibig sabihin, ang laki-laki nun. Mantakin mo yun, ha? Pero ganyan ang trato sa inyo. Sa OVP, sobrang baba ng budget. Di ba? Mahiya naman, siyempre, di naman pwedeng malaking ipapakain or di kaya yung regalo kung maliit lang yung budget. Yun ang doon. Depende yan. Sagutin ko lang yung sinabi ni Boss Dada kasi ang difference noon sa kanila ensimada, pero yung media naka-buffet. Yung media naka-NMAX. Di ba? May mga sinasabing mga raffle. Ngayon, halimbawa, sa akin, corned beef, tapos papapasukin nyo, media, naka-buffet.
kami lasagna. Humihingi ako soft drinks. Wala daw soft drinks eh. Ayoko na iced tea. Okay lang yun kasi pantay-pantay. Pero kung bibigyan mo ng priority yung media, mababa tingin mo sa aming mga vloggers. Wag ganon. Kay BP Sara naman pantay eh. So baka lang na kulang talaga sa budget, napagtripan ng adik, hindi natin masisi. Di ba? Ganon lang yun.